Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagbabago ng tao. Opo mga kapatid, ang tao ay nagbabago araw-araw. Bagkus ito ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya ang tao meron talagang yugto ng kanyang pagbabago na laging nagaganap sa kanyang sarili. Nagaganap rin sa kanyang pag-iisip at nagaganap rin sa kanyang pangangatawan. Kaya po mga kapatid sa Islam, hindi yun napuputol ang pagbabago ng tao sa oras na siya'y namamatay dito sa mundo. Katulad na lang nung bata pa siya. Natuto na siya hanggang naging binata siya, naging mama siya, nagiging magulang siya, hanggang nagiging tinatawag nating matanda. At ang cycle na ito, ang pag-ikot na ito, hindi lang dyan napuputol kasi kapag namatay na siya, ay nagbabago ulit ang kanyang sarili. Kaya ang yugto na yan hanggang araw na paghukom, ganun ang ating paniniwala bilang mga Muslim, ang ganitong mga pagbabago. Kaya sa araw ng paghukom, kaya sa pagbabago na yung mga kapatid, sa araw ng paghukom, bibigyan nga siya ng lakas. Katulad sa inulat ni Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, inna rajula min ahlil jannah la yu'ta quwwata mi'atin rajulin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwah. Sinabi dito na katotohanan ang lalaki na taga-paraiso ay pagkakalooban ng 100 lakas sa pagkain, sa pag-inom, sa pagkikipagtalik at pagnanasa. Allahu Akbar. Kaya ganun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi tayo ginawa talaga tayo na merong mga yugto. Katulad rin ng sinabi ng Allah, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Bakit kaya kayo'y hindi humahangad para kay Allah ng karangalan at sadyang nilikha kayong merong mga yugto? May mga yugto po ang buhay ng tao. Kaya ang pagbabago mga kapatid ay dumadaan talaga sa proseso na kung saan ang isang tao ay unting-unti nagiging mas mabuti sa kanyang pananaw, asal, ugali at pananampalataya. Dahil kung hindi, dadalihin siya sa paunti-unting paggawa rin ng kasamaan. Ibig sabihin, ang proseso na ito mga kapatid, unti-unti, ang pagbabago ng tao ay paunti-unti. Kaya kung may katulad na ng mga balik Islam, katulad ng mga anak, mga bata, mga wala pang kamuang-muang sa mundo, huwag mo kaagad biglain. Lalo na sa mga guro, sa mga nangangaral, ang proseso ng pagbabago ng tao kapatid ay merong tinatawag na paunti-unti. Kaya ganun din sa time na ikaw rin sa yugto na yun. Hindi mo kaagad binibiglang sarili mo kasi hindi mo yung kaya. Kasi ang pananampalataya ay kailangan galing sa kusang loob mga kapatid. Sa kusang loob, hindi pwede pipilitin mo yan. Kaya sa relihiyon, walang pilitan. La ikraha fid din. Walang sa pilitan sa relihiyon. Kasi nga nagiging malinaw ang patnubay kaysa kaligawan. Allahu Akbar. Kaya sa mga pagtuturo mga kapatid, sa mga bata, unti-unti talaga, huwag mong biglain. Para siya mismo na siya'y kumusa na at siya ay magbago. Katulad sa utos ng Propeta sallallahu muro awladakum bis salati wa hum abnaul sab.
sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'ul ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Sinabi sa hadith na inulat ni Amr bin Shu'aib na ayon sa kanyang ama, na ayon sa kanyang lolo, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, utusan ninyo ang inyong mga anak ng pagdarasal habang sila ay nasa 7 taon at paluin sila dahil rito habang sila ay nasa 10 taon. Tingnan nyo, sa pagtuturo pa lang, merong 7 years hanggang umabot sila sa 10, pwede mo na sila mapalo. Ibig sabihin, unti-unti lang ang pagtuturo. Ganon ang pagbabago ng tao. Sa dumaan sa mga yugto ng kabataan, huwag mong pilitin kaagad. At hiwalayin ninyo sila sa pagitan nila sa mga higaan. Kaya isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya sa mga ganitong mga kapatid, yan isa sa mga pagbabago sa sarili. Kaya ang baguhin rin ang pagbabago ay kaya magiging huwaran ka rin sa iyong sarili. Kasi nga magiging huwaran ka rin sa mga tao. Mga tao tumitingin sa iyo, tumitingin sa galaw mo, lahat tinitignan. Kaya dahil sa pagano na yung mga kapatid, nakakaroon tayo ng idea mga kapatid na ang pagbabago ay mula sa sarili mo. Kasi nga gagayahin ka rin sa mga tao katulad ng sinabi ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan hindi babaguhin ng Allah ang isang mamamayan hanggang sa babaguhin nila ang kanilang mga sarili. Kaya sa pagbabago mga kapatid, yan isa sa mga kailangan natin yan. Ang pagbabago ng ating mga sarili ay hindi dapat nating bigyan ng kaya diyan sa mga mga kapatid. Kaya diyan sa natutunan natin ay kailangan dumaan talaga tayo sa tamang proseso. Kaya alhamdulillah sa Islam, may mga mensahero tayo, may mga propeta tayo, may mga banal na mga tao na ating mga ginagaya, na ating sinusundan ang kanilang mga yapak. Kasi yan ang mga kasi sila sumunod talaga sa mga tamang proseso sa pagtuturo. Kaya sa pinakamabisang ang pagtuturo mga kapatid, dapat ma-testing mo muna o kaya malaman mo muna sa sarili mo kung paano mo naayos ang buhay mo o kaya nabago mo ang buhay mo. At saka magiging kwento mo yan ang disiplina mo sa sarili mo, maging kwento yan na pwede mo gamitin sa pagkukwento, sa pagdidisiplina. Kasi marami tayong pamamaraan sa pagtuturo para magbago ang mga sumusunod o mga nakikinig. Kaya Allahu Akbar mga kapatid. Kaya kahit sa meron nga dito na nagsinabi dito, kung nais ng Allah nasaktan ang mga tao sa sakit at karamdaman, ay walang makakatakas sa kanyang paghihirap. Kung nais ng Allah ng kasamaan para sa isang bayan, tingnan nyo, sa isang bayan gusto ng Allah, binubulag niya ang kanilang mga mata sa katotohanan. Yun pala, kapag ikaw nagbabago sa kasamaan, ay unti-untiin ka rin ng Allah. Unahin mo na ang iyong pagkabulag sa katotohanan. Allah musta'an. Kaya nakakatakot to. Hanggang sa pipiliin nila mismo kung ano ang magdudulot ng paghihirap sa kanilang mga sarili. At gagawin nila ito. Kaya't sila ay lumalakad patungo sa pagkawasak gamit ang kanilang mga sariling paa. Kaya nakakatakot mga kapatid. Kasi ikaw na mismo, dahil sa pagbabago mo sa kasamaan, unti-untiin ka rin. Katulad din sa paggawa ng kabutihan, unti-untiin ka rin. Kaya alhamdulillah, pinamulat po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na mayroon kang pananampalataya, minumulat ka sa katotohanan. Bago parusahan ka bago ang kaparusahan. Kaya tignan nyo sa mga pagkabata, nagbabago siya, naging binata na siya.
hanggang naging mama ka na, pagdating pa ng katandaan, gusto pa ng Allah subhanahu wa ta'ala malaman mo, nagkamali ka na kailangan magbalik loob kay Allah. Kaya alhamdulillah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallami lil 'abid. Ang sino mang gumawa ng mabuti, kung gayon ay para sa kanyang sarili, at ang sino man nagkasala ay laban sa kanya, at ang iyong Panginoon ay hindi mapang-api para sa mga alipin. Kaya ang pagbabago, mga kapatid, maraming yan, lalo na sa puso. Kailangan baguhin mo yan. Dapat tutungo yan sa kabutihan. Dapat matanggal ng galit, ang puot, inggit, yabang, at pagkamasarili. Dapat matanggal mo yan. Dapat pumasok ka sa mababaang loob, papasensya, awa, malinis na hangarin, at ano pa, mga kapatid. Kasi kapag hindi mo yung gagawin, tatakpan yan ng kasalanan. Allah. Kaya tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, alladina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirihin jabbar. Sinabi ng Allah, mga yaong nakikipagtalo sa mga talata ni Allah na wala namang katibayan na dumating sa kanila. Malaking kasuklam-suklam ito sa piling ng Allah at sa piling ng mga naniniwala. Gayon din, tinakpan ng Allah ang lahat ng pusong mayayabang na malulupit. Subhanallah, tinatakpan ng Allah yan. Kaya kailangan baguhin mo na talagang puso mo. Kasi kasali yan sa sarili mo yan, ang puso mo. At lalo na baguhin mo rin ang iyong takbo ng iyong pag-iisip, mga kapatid. Tinatawag nating mindset. Dapat ang mga negatibo, palitan mo na yan ng mga maganda o mga positibo. Lalo na ang ating relihiyon, lalo ng Quran, maraming katuruan ng puro positibo. Nilagyan tayo ng paraiso para mag-isip tayo ng paraiso. Kaya kikilalanin mo sarili mo, kapatid, na meron kang kakayahan na pinagkaloob ng Allah. Habang may buhay ka pa, may pag-asa ka, ganun dapat ang mindset mo. Iiwas ka na sana sa mga pagkakamali, sa mga kasalanan. Habang tumatanda ka, nung bata ka pa, nakakasala ka, nakakamali, pero tumanda ka na, alam mo na mga tinatawag na patutunguhan, ang consequences, ang kahinatnan, alam mo na, dapat iwasan mo ng kasalanan. Hindi, matanda ka na, mama ka na, magulang ka na, tapos ganun pa rin ang pagkakamali mo, subhanallah. Dapat gumamit ka na ng nasano ka na matured ng utak mo . Dapat bihira ka makakasala. Kaya sa mga ganun, mga kapatid, dapat hindi ka bulag sa katotohanan. Kasi nga nakakatakot. Katulad ng sinabi ng Allah, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Sinabi ng Allah, at ang kahintulad ng mga yaong nagtakwil ay kagaya ng yaong sumisigaw sa hayop na hindi naman nakakarinig bukod sa sigaw at tawag. Bingi, pipi na bulag na hindi nakakaunawa. Subhanallah. Tingnan nyo. Hindi nakakaunawa. Yun ang bunga ng kanilang pagiging bibi, kanilang bingi, kanilang pipi. Pagkabulag yun. Hindi natuloy sila nakakaunawa ng mga bagay na napaka-simple. Kaya sa direksyon ng buhay, mga kapatid, dapat baguhin mo na yan. Dagdagan mo talaga ng pagsisisi. Kasi kung hindi ka magsisi, wala rin silbi ang iyong pagbabago. Kasi dapat malinaw na yan ang iyong direksyon patungo sa tamang landas. Dapat lahat ng mga ginagawa mo may kabuluhan. Ganon ang pagbabago sa sarili mo, kapatid. Lagyan mo ng direksyon. At alam mo, bilang manampalataya, ang direksyon natin napakalinaw, papunta dapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin gayahin mga ahlal kitab, mga angkan ng kasulatan, ng kanilang mga kahilingan dito lamang sa mundo.
Kaya nakakatakot kasi kung dito lang sa mundo, yayaman ka nga, respetuhin ka nga, mamahalin ka nga. Pero pagdating ng araw ng paghukom, wala ka namang tagapagtanggol, wala ka namang tagatulong. Katulad ng sinabi ng Allah, sabi niya, "Laysa bi amanikum wala amani ahlil kitabi may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira." Wala sa inyong kahilingan at wala sa kahilingan ng mga angkan ng kasulatan kung sino ang gumagawa ng masama ay pababayarin nito at wala siyang matatagpuan para sa kanya bukod pa kay Allah ng anumang tagapagtanggol at ni walang tagatulong. Kaya nakakalungkot mga kapatid sa mga ganitong mga usapin na kung saan dapat ikaw na mismong mamulat sa sarili mo. Dapat ikaw na talaga magbago. Ang mga biyaya, mga kapatid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dadalihin ka rin sa pagbabago sa kabutihan. Hindi dadalihin ka ng biyaya sa paggawa ng kasamaan. Alam mo, marami ng biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami na rin nagpapasalamat kay Allah. Marami na rin ang gumagawa ng masama dahil sa biyaya ng Allah. A'udzubillah. Dapat matino ng iyong pag-iisip. Tignan niyo, sinabi ng Allah, "Dhalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim." Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, iyon ay sa kadahilanan si Allah ay talagang hindi tagapagbago sa biyaya ng kanyang ipinagkaloob sa isang mamamayan hanggang sa babaguhin nila ang anumang nasa kanilang mga sarili at sa katunayan si Allah ang tagapakinig na maalam. Kaya tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo isa realidad, mga mayayaman, napakadami biyaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi sana babaguhin sa kanila yon. Dapat manatili sila doon. Ngunit ang ginawa nila, nagiging sugarol sila. Mahilig sa pagsugal. Nagiging sila, mga drug lord. Ang iba, drug lord, ang iba, user. Lahat basta ginawa mo sa iyong ginawa mong kasamaan ang mga biyaya ng Allah, babaguhin talaga yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unti-unti kang magiging pulubi, kapatid. Unti-unting mawawala sa iyo ang biyaya ng Allah. Kasi nga, ikaw mismo ang nagbago sa sarili mo. Binago ka ng yung mga biyaya ng Allah sa kasamaan. Kaya nakakatakot mga kapatid. Dapat ang isip mo matino. Mga biyaya ng Allah, manatili sana yun eh. Pero ikaw mismo ang gumagawa ng masama. Kaya ang pagbabago mga kapatid, maraming mga bumagsak na tao na. Nakikita mo sila na sa kalakasan nila. Sa time na yon, naging mahina sila kasi naggumawa sila ng mga kabuktutan. Nagnakaw, nagsugal, nagdroga, ano pa dyan. Alam naman natin, hindi natin yan dapat pasukin. Tapos, ang iba na naman mga kapatid, dinala sila ng pagsubok at saka sila'y nagbago. Tingnan niyo ang pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dadalhin ka sa pagiging matatag. Dapat dadalhin ka sa magiging sa iyong kalakasan kasi nga nalampasan mo ang problema. Ngunit ang iba bumabagsak. Nakitaan nila ng kahinaan ng loob. At simula dapat kapag dumating sa iyo yan, dapat marunong ka nang magsimulang itama ang iyong sarili, kapatid. Allahu Akbar. Yun ang isa sa mga pinakamagandang, kapag ikaw nawalan ng pera mga kapatid, nawalan ka ng mahal sa buhay, kalusugan, dapat mas nagiging malapit ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga natutunan mo na walang pagsubok na walang dalang aral. Allahu Akbar. Dapat may dalang aral yan lahat. Ganon na ganon ang biyaya ng Allah. May mga biyaya na, kaya kung gusto mo magiging malakas kapatid,
paghawakan mo ang pananampalataya at pagkatakot sa Diyos. Paghawakan mo yan. Kapag meron ka ng pananampalataya, meron ka ng takot sa Diyos, anong gagawin mo? Dapat gumawa ka ng hakbang para lumakas ang iyong pananampalataya at lumakas ang iyong pagtakot sa Diyos. Ganun mga kapatid. Hindi lang pananampalataya, dapat mayroong pampalakas. Dapat mayroong mga pampasigla ng iyong takot, ng iyong takot at ang iyong tinatawag na lakas. Kaya yan isa sa mga pinakamagandang matutunan niya ng isang Muslim na dapat alam natin na mga ganitong mga bagay. Allahu Akbar. Kaya magpakup-kup nawa tayo kay Allah na sana ay layo tayo sa mga pagsubok kung saan binabago ang tao at nagiging masama. Dapat tayo. Kaya isa sa mga mga kapatid yan, dapat isa sa mga natin yan, magandang tinatawag na maging positibo ang ating buhay kapag tayo ay nagbago patungo sa kabutihan. Kaya mayroong isang tula dito, sabi sa tula, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilul ni'am." Sinabi sa tula mga kapatid, at kung ikaw ay naging nasa pagpapala, ay yung pahalagahan ito dahil ang kasalanan ay nagpapaalis ng biyaya. Allahu Akbar. Kaya nagpapaalis ng biyaya ang kasalanan. Kaya ingatan mo talaga sarili mo. Dapat baguhin mo na sa paggawa ng kabutihan. Dapat marunong ka magdisiplina, iwasan mo ng mga masasamang gawain, patatagin mo ang sarili mo sa kabutihan, sa paggawa ng mga ikakalugod ng Allah. Dapat tuparin mo mga usapan, matuwid ang iyong pag-iisip, kasi kailangan mo baguhin sarili mo. Yun ang isa sa mga dapat marunong ka rin pagtatama ng mali. Kaya yan isa sa mga mga kapatid, tignan niyo, may sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, "Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi waman dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, o sangkatauhan, sadyang dumating sa inyo ang katotohanan mula sa inyong Panginoon. Kaya ang sino mang pinatnubayan ay tanging pinapatnubayan ang kanyang sarili. At ang sino mang naligaw ay tanging naliligaw roon, at hindi ako hinggil sa inyo bilang tagapagtanggol. Tingnan nyo, ang mga taong umahawak ng gabay o kaya mga patnubay ay pinatumayan lamang ang kanyang sarili. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, nagbibigay siya ng mga bagay-bagay kung saan ang kaya nating saklawin natin. Kasi may mga bagay na hindi natin saklaw. Ang Allah pa rin ang umawa. Pero may mga bagay na pinagkaloob sa atin, pinagkatiwala sa atin. Yun po ang paghawak ng gabay. Pinagkalooban tayo niyan. Kaya kung sino man ang humawak ng gabay, ay talagang babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya dapat, yung ganun mga kapatid, dapat kumusa talaga tayo. Yun ang patnubay ng Allah. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, marami ng mga nauna pa, pinagkalooban talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi talaga pinabayaan. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aming sinabi, magsibaba kayo roon na magkakasama, at saka talagang merong darating sa inyo na patnubay mula sa akin. At kaya ang sino mang sumunod sa aking patnubay, kung gayon ay walang katatakutan hinggil sa kanila at hindi sila malulungkot. Allahu Akbar. Tingnan yung gabay mula talaga kay Allah. Sa Kanya talaga galing. Ang pangako ng Allah, susundin mo lang. Kaya dito mga kapatid, patunay talaga dito ang tao mga kapatid ay hindi kayang magbago na mag-isa. Kailangan talaga galing kay Allah ang patnubay. Huwag kang ikaw gumagawa ng patnubay mo, tapos ituturo mo pa sa iba, huwag mong gawin yung kapatid.
gumagawa ka based in experience, huwag mong gawin yan. Meron ng gabay si Allah. Meron ng manual. Meron ng patnubay. Ano mo na lang, gayahin mo na lang, sundin mo na lang, magpakumbaba ka. At inshallah, pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka makakaramdam ng takot, lalo na ng pagdadalamhati. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.